Seventh harvest. Thank you Lord. At least nag-increase ng konti. Thanks God. Again, 2 times lang yung harbisan. So tapos real talk tayo. Yung gano'n ka-importante o yung impact ng pagtatanim, impact ng social media sa pagtatanim. So anong meron, anong ambag, this is real talk. So bakit? Kasi may nagtanong bakit daw binabahagi natin maski pangit yung tanim sa YouTube, sa social media. So again, this is real talk dito sa pagpa-farming. So pang 7 harvest, again 2 times lang yung harvestan natin. So, at least promising increase ng konti. So update tayo dito sa ating Galaxy Max, at saka dito. So ayan yung muka, again gumagalaw ng konti. Tapos update kahapon, may talisik. So this is real talk. Ano ba ka-importante o ano ba yung impact ng social media in farming? So again, kasi may nagtanong bakit binabahagi natin yung pangit. Ayun nga, kung makikita ninyo dun sa description natin, ang nakalagay dun is sharing, ano ba yung nilagay ko? Sharing successes and failures in farming. Regardless whether maganda or pangit yung tanim ko, ay pinapakita natin. Bakit? Kasi yan yung buhay ni farmer. Hindi sa lahat ng times maganda yung tanim mo. Hindi sa lahat ng times jackpot ka sa presyo. Yung binabahagi natin is yung totoong buhay talaga. Hindi yung bang papakita lang natin pag maganda yung tanim, tapos pag pangit yung tanim nagtatago ka. Again, ulitin natin, hindi sa lahat ng tanim, hindi sa lahat ng times maganda yung tanim mo. And you have to accept that. You have to learn. You have to fail. Best is you learn from others' mistakes, but again, in real farming experiences, walang ganon. Mag-fail at mag-fail ka talaga. Bakit? Dami considerations. Siguro pag hindi ka nag-fail, again, this is real talk. Kung si farmer ay hindi nag-fail, pag ikaw ay hindi nag-fail or hindi ka nag-failure, hindi ka nagkamali, siguro ang yayaman mo na. Siguro ang yayaman na natin. Bakit? Tanim lang tayo ng tanim, tapos ayan, maganda na yung results. If that is the case, mayaman na tayong lahat. Again, this is real talk. Bakit natin pinapakita maski pangit itong ating mga tanim? Again, uulitin natin, tayo ay nagbabahagi sa buhay ng isang totoong farmer, na in times na magka-problema, laban lang, in times na may mga talagang susubukin ka talaga dito sa farming, even in life, maski sa totoong buhay, maraming pagsubok na dadaanin mo, only lang, if you can see in social media, mostly yung makikita mo is yung maganda, but that's not the real world. That's not the real pangyayari na maganda lang yung nakikita mo. Kasi in real life, lalo na dito sa farming, may failures talaga. Sa atin is paano tayo makasurvive, paano natin ipagpatuloy sa mga times na nag-failure tayo, so that's the real talk. Real talk. Kasi pag yun nga, bakit pinapakita natin ang gulo mo? Ang gulo ng buhay. Again, bakit pinapakita natin is to share
no? Is pagbahagi na in every challenges, yun bang maraming learning ahead, no? Siguro nagkamali tayo ngayon. In my case, dami kong na-learn dito, no? Of course sa social media dami din ako na-learn, no? Lalo na doon sa mga nagko-comment sa atin na tumutulong, dami tayong mga natutunan doon. Of course may sarili tayong experiment, may sarili tayong mga ginagawa, tapos nag-o-observe tayo. So doon natin makikita na sige, next time, no? Next time. Na again, pag Barako, grabe yung infestation sa fungus. Ayan, yellow na naman, no? So ito yung worst dito sa problematic na tanim. Pero again, promising, nag-increase ng konti, no? So tapos ang masaklap is walang ulan, mainit, pero at least may progress, no? So sa atin is pinagpatuloy natin. Sayang, no? Sayang na di ko makuha-kuha, di ko makita-kita na yung itong ganitong variety na to ay may kakayahan, no? Only lang again nagkamali, may mali, no? So number one is chillax tayo sa area, relax. Yung focus natin is sana dito, ngunit yung di natin na monitor closely, kaya ito tuloy. Tapos yung area is sakitin, di natin na anticipate, no? So maraming variables. So again, may progress, may makita na tayong nangulumbitay sa taas. Yung nga lang, mahirap, no? Tapos ito yung sa sa kaniko, again gumagalaw yung mga talbos. Tapos nag final tayo top prone ngayon, no? So dito na lang. So tapos once matapos yung pag top prone lahat, yan, wala nang sanga, wala nang tumoy, no? Kasi top prone talaga, no? So babalikan natin doon. May ilang rows, 6 na rows pa pala doon sa taas ang hindi natin nakunan ng dahon. Again, para sa management natin dito, no? So tapos ito yung mukha. Mas again, may pang ilang bunga. Again, dito is at least gumagalaw, no? So sana mag-cooperate yung panahon, no? Para makarami tayo. Ito yung masaklap kasi napakainit. Kainit sa area, no? Ito yung mahirap. Si kaniko parang nag-cooperate naman, tapos yung panahon yung problema. Pero again sa atin is let's see the scatter. Kung kaya ba talaga natin dito makarami, no? Tapos papakita din natin yung mukha ng ating Galaxy Max. Ito rin yung worst na sitwasyon pag Barako area. Na talaga yung sakit, no? So mahirap kalabanin. So ginawa natin kahapon, actually di pa sana tayo mag pruning, pero ginawa natin is kinalbo na natin. No? So kinalbo na natin itong ating Galaxy Max kasi may mga signs na hirap talaga, napakahirap, no? So kinalbo na natin. Ito yung mukha, no? So malinis na. Ayan, nakakalbo na. Again dito sa taas mas maliit kumpara doon sa baba kasi grabe init dito. Kasi doon sa baba is plain, so mas okay, no? Again, may mga signs na. So ginawa natin. So instead, ito yung ginagawa natin, ina-adjust. So instead na kakalbuhin natin later, so inunahan na natin. So kinalbo na natin agad. No? So ito yung susubukan natin if effective ba, no? Ayan, wala nang dahon sa ilalim. Ayan yung mga mukha, mga maliliit pa, no?
So ito yung progress na ginagawa natin dito. Again, dito na variety. Again, sa mga ngayon lang nakasubaybay, no? So dati dito lahat kaniko, katulad dyan. So extremes yung pagbabara ko dito. So binunot natin lahat, tapos tinamnan ng Galaxy Max. So kasi mas mas resistant siya. Of course, di exempted sa pamamara ko, pero mas matigas siya. Problema dito, kinalbo lahat. Ayan, nag straight na. Kawawa naman tong ampalaya na to, no? So, yan yung mukha. Again, may mga barako signs na, no? May okay pa, no? Ito ano na to, nagpapakita na ng yung iba hindi. So medyo okay pa. So ginawa natin, kinalbo natin para yung infestation sa mga insekto ay matatamaan natin. Pero again, hindi pa to first time kong magganito. First time kong, kasi na-stress tong ampalaya pag ginaganito, bata pa. Pero sa atin is yung pag-control talaga sa sakit sa insekto. Yan yung focus natin. And let's see if makayanan ba. Besides, naman to, is parang dito is experiment area na lang. Mahirap na no? So titingnan natin. Again, dito wala tayong binunot. May mga barako signs. Nahayaan natin. Nagtanong ano yung mukha ng barako. Ganito. Grabe nakakulot, no? So dito medyo mahaba-haba, pero again malinis na, no? So may mga okay pa, may mga parang mahirap na. So again, ginawa natin is kinalbo na, no? So ampalaya update, mix updates, real talk, no? Again, bakit pinapakita natin? Sana makuna ng aral, sana makatulong, no? Kasi yung presyo lang yan pag matsempo sa pangit yung panahon, pangit yung pananim, andyan yan. Wag ka dyan, dumito ka sa taas, na? So ito, nakakalbo na. So ibang paraan, ibang management. So let's see. I know na mas stress sila, pero yung focus natin at penetration is yung sakit, yung mga insekto na mga control, no? So dito is nakaabot na sa bubong, dito sa taas yung iba. Mas again, dito is mas okay dito sa plain. Doon sa taas may grabe kahina yung pagtubo kasi napakainit, ha? Dito tayo sa Malandong, sa Kawayanan. Once again, going back doon sa real talk. Ito yung progress. Doon sa mga nagtanong-tanong, kamusta yung ampalaya natin? Ito again, pag problematic yung area, mahirap. So sinubukan natin ibang variety. Let's see if makayanan ng ating Galaxy Max. Again, may ibang ginagawa naman tayo. So let's see paano mangyari, no? So tapos doon sa real talk, again ulitin natin, pagbahagi natin is hoping sana makatulong, no? Ganito talaga, yun talaga yung buhay, no? Dito sa pagpa-farming, even in real life, maski hindi ka farmer, susubukin ka talaga ng panahon. Ang advantage mo lang is yung paano mo malampasan. Ang gagawin mo lang is paano mo malampasan, kasi mahirap, kasi dito laki ng lugi, laki ng capital, laki ng inutang. So
pahirapan. Ang sa atin is lalo na doon sa mga investors, I know delayed. Dito nga target natin middle of December pa. Sana maging okay. Pero assurance ba yan? Hindi pa rin. Kasi panahon yung kalaban. I hope no, with God's grace and God's blessings kaya natin. No? So yun nga lang is daming variables. Daming konsiderasyon. So sa atin is laban lang at saka patuloy lang. No? So again, ulitin natin, pagbahagi natin is lahat ng pangyayari dito sa farming, pangit man o maganda, ay ating pinapakita, hoping sana makuna ng aral doon sa mga farmers dyan na mga magagaling na ayaw magpakopya na hanggang ngayon mahirap pa rin naman. This is real talk. Again, ulitin natin, pag hindi ka magpakopya tapos mayaman ka na, ang gagaling mo talaga at hindi ka nag-failure, no? So yun lang, maraming salamat. Again, real talk, that's life, this is life dito sa farming. Ito pa rin si Jupilo Farmer, anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo ito, may kahibalo pa na igsaba kay manoon pa ko. Daghang salamat and God bless. Thank you Lord, no? So again, dito may barako, dami. Ay nako, ito maganda pa, umangat yan. Okay pa yan, ito okay pa to. Yun yung worst dito sa Barako area. Sana makayanan ng ating ampalaya. God bless everyone. Thank you Lord.